Ayan mga kababayan, uminit nga ang usapin matapos ituro ni Congresswoman Leila de Lima na posibleng may kinalaman ang kampo ni Rodrigo Duterte sa mga aligasyon na nag-uugnay sa kanya sa umano'y kickback mula sa flood control projects. Bali ayon nga dito kay Kong de Lima, tila may malinaw na timing yung mga pinalabas na paratang na may kaganapan dahil sa politika nga ngayon, 'di ba? Katulad na lamang itong impeachment proceedings ni VP Sara at yung mga usupin sa ICC. Kung matatandaan nyo, kailan lang yung confirmation of charges ni Rodrigo Duterte na may lumutang di umano na 18 Marines at isa si Leila de Lima na dinawit na tumanggap ng kickback. Alam naman natin na malaking kasinungalingan to dahil kailan lang naman siya nakalaya at syempre kailan lang siya nag-took office nung manalo ng campaign, 'di ba? Mukhang ang tanging layunin lang ng mga akusasyon na to ay para lituhin yung mga kababayan natin at magdulot ng kaguluhan. Well, alam naman natin na matagal ng estilo ng mga kabilang grupo ito at hindi nalingid sa kaalaman nyo yan, no? Tama din talaga yung sinabi ni Centrillanes. Isa rin siya sa dinamay at sinuhulan daw nila ang ICC. Ano ba akala nila sa ICC? Kasi yung mga tanga nila mag-isip. Kahit si Presidente Bongbong Marcos na nagsiwalat ng anomalya knowing na siya nagsiwalat at alam ni Digong at ni Sara Duterte yung issue, yung anomalya sa DPWH pero walang ginawa yung administrasyon ni Digong, wala rin mismo ginawa si Digong. Kaya nagsampa ng kaso si Rep. Leila de Lima at yung si Father file sila ng cyber libel complaint dito nga sa 18 Marites at saka yung kay Attorney Balikod. So sila yung mga nagpakilalang mga dating Marines. At syempre aside that, nag-file din sila ng separate case sa perjury laban din sa grupo na yon. Ayan, nakita nyo naman. Itinanggi po ni Congressman Leila de Lima itong paratang na ito na tumanggap siya ng mga kickbacks dito nga sa flood control. Knowing the timeline kasi mga kababayan, hindi siya tugma. At halata pong very scripted kasi kung matatandaan nyo paiba-iba sila ng statement nung nabuko sila na hindi tugma kahit yung pera na binanggit 800 plus million daw, tapos yung mga isinangkot nga ng mga public officials na alam naman natin na kailan lang nag-took office, 'di ba? So doon pa lang makikita na natin na paiba-iba ng statement, hindi consistent. So doon pa lang alam na natin na scripted at ito ay ginagawa lang nilang paraan, no? Itong issue na to, inilabas nila yung script na to para lang guluhin yung utak at isip ng mga kababayan natin Pilipino para ma-divert yung issue sa iba. Kasi alam naman natin na ang isa sa pinaka-pinag-uusapan ngayon itong ang impeachment proceedings, tapos yun sa ICC, at syempre marami pang issue. So ito yung naglalabas sila ng mga statement na ganito para lang po guluhin yung kababayan natin, no? So alam naman natin, sinabi ko kanina, estilo na talaga to ng kabilang kampo, no? Para ma-divert yung issue sa ibang bagay, para hindi sila yung mapag-usapan.